Bago tayo magpunta dun sa mga sample exams sa Telegram, mahalaga po malaman natin yung basic. Yung basic ng examination ng Element 2. Kasi dito tayo magko-concentrate, okay? Element 2, it's all about rules and regulation. So, sa Element 2, meron tayong mga agency dyan na tatandaan. Yung NTC, and then the PARA, Philippine Amateur Radio Association. NTC is a government agency. Si PARA is non-government agency. Si NTC siya nag-regulate, regulating government agency for radio communication. Like mga exam, yung amateur exam, sila nag-aayos niyan. And nagsiset sila ng mga standard regarding how to uh, yung paggamit ng mga radio, mga band, marami. NTC yun, government agency regulating radio communication. Sila nagpapatupad ng batas, nag-implementing agency regarding yung mga rules and regulation or the radio laws. Sila ang implementing body. Diyan din tayo nagpaparenew, yung babayad ng mga fee natin for renewal ng license, sila yon. Si PARA is more on mga kuan naman siya, nagsiset din siya ng mga activities for the club, mga gano'n, mga hambention, more on the activities. And sa para, dyan din kumukuha ng mga yung series of questions sa exam, sila yung mga isa sila doon nagkakaroon ng mga contribution regarding sa examination, yung mga tinatanong. Pero yung nag-i-implement ng exam para makakaroon ng exam sa isang probinsya, uh, kung magkaroon ng mga special exams sa NTC, si NTC yon, no? As a license ng amateur, si NTC yon regarding that. Pero yung mga uh, activities ng mga club stations, yan. Kasi si PARA is like a club station yan. Lahat ng club stations ay included kay PARA. Isa siyang malaking club station sa Pilipinas. So, lahat ng mga members niyan ay mga licensed amateur radio enthusiasts, mga amateurista. Yan. Kapag pumasa ka sa exam, you are automatically a member ng PARA. So, magbabayad ka ng monthly dues, you get your PARA ID. Yan, ang kwan ni PARA. Diba? O next natin is yung examination. We have ang examination po natin, we start with the Class D, Class C, Class B, Class A. Ladderized. You go up. Paiba-iba ng series ng exams bawat class sa amateur. So, Class D ka, it concerns about element 2. Pag Class C, elements 2, 3, and 4. Class B, elements 5, 6, 7. Class A, element 1, 8, 9, 10. Sa mga exam, usually ang tinatanong po, ano ang elements, anong mga dinidiscuss with element 2, 3, and 4. Yung 2 is the rules and regulation, 3 is about fundamentals of electronics, so on and so forth. Yan, tandaan mo yung 2, 3, and 4. Yung 2, 3, and 4 tandaan mo. Kasi yan ang tinatanong sa amateur, pag mag-apply ka na, pag-exam ka for the Class C. Oh. 2, 3, and 4. And element 1, Morse code, tinatanong din yan. So, ayan ang mga element 1, 2, hanggang element 10. So, depende kung anong ini-exam mo. Kung Class C, you do the element 2, 3, and 4. Pagka Class D, you do the element 2 only. O, kasi mayroon tayong mga 9 years old, 10 years old, 11 years old. Element 2 lang sila. Ano po? Element 2 lang yung mga yon. Ngayon, as you go, laderize nga, di ba? Pagka tumaas ka na, 5, 6, 7, ayan, Class B. Pag Class A ka na, ang exam mo ay 8, 9, 10, including element 1, which is the Morse code. Yung 5 words per minute yan ang Morse code. Okay? Let's move on. So, class and call signs sa amateur service, depende sa class mo, kung anong class ka na sa amateur,
merong prefix, yung mga DU yan. Sa taas, so number 1, Class A, extra class ang tawag sa kanya. Si number 2, Class B, general class. Si number 3, Class C, technician class. Pag number 4 natin na class, yung pinaka-starting, Class D, foundation class. Pag Class A ka, andyo no, nasa dulo, DU or 4 foxtrot. Yan ang prefix sa call sign. Class B, DB or 4I or for India. Sa Class C, DW or 4H or for hotel. Sa Class D, DY or 4G. Okay? Ayan ang mga class and call sign sa amateur. Yung ating prefix and suffix, yung sa taas mababasa, DY6WFN, yung DY dyan, that's what you call the prefix. Yung number 6 is the para district number. Kung saan kakabilang na para district number. We'll discuss that later. Yung WFN, that's what you call the suffix. O pre, simula, suffix, yung tatlong letra. Kaya kung tawagin yun, 2x3 call sign. Kasi dalawang letra, tatlong letra. Dalawang prefix, tatlong suffix usually. Pero may mga special call sign, minsan isa lang ang suffix nila. Ayun yung mga tinatawag na vanity call sign, kung a-applyan mo yon. So, dito naman tayo sa general classification ng call sign. Walang mga special call sign. The usual is dalawang prefix, tatlong suffix. In our example, ang prefix natin DY, dalawa, at ang suffix natin WFN, tatlo. Okay? Yung number doon nakikita nyo sa DY6 na number is the corresponding para district number. Posting of call sign, tinatanong yun sa exam kapag mobile station, yung at least 5.08 cm, number 2. Kapag fixed station ka, 10 cm. Pagka portable station, magdidikit ka ng sticker mo ng call sign mo, ang height is 0.635 cm high. Yung number 3 yan, for portable station. So, depende ang size ng call sign mo kung saan mo siya ilalagay. If it's a fixed amateur radio station, which we will discuss later, 10 cm. Pag mobile, 5.08 cm. Pag portable station ka, 0.635 cm. You understand that? What is a fixed amateur radio station, mobile station, portable station, as we go on. Okay? O, dito na nga tayo. Yung amateur radio station, depende yan kung how are you transmitting. O, kung nandun ka sa bahay mo, using a radio na hindi naman nagagalaw, nandyan lang sa table, it's called amateur fixed station. Kapag moving vehicle, nandyan ka sa loob ng sasakyan mo, mobile station. Pagka portable station, ikaw may hawak na radyo, you're walking, yung person is holding a radio and is walking. Hindi siya nakasakay, naglalakad o tumatakbo siya, it's a portable station. Okay? Example nito, amateur fixed station. Yan o. Yung radyo niya naka-fix. Ito, nasa sasakyan. Yung antena, makikita nyo. Yung itong nasa baba na kotse, may antena. Ayan, may radyo sa loob. Nag-radyo ka dyan, nag-transfer ka. You are a mobile station. Portable station, ito binabanggit ko, dala-dala ng tao. Kung naglalakad, hindi nakasakay. Ngayon, halimbawa ito, base, it's a portable station pa rin kasi binibit-bit ng tao. Pag yan, pinasok mo sa sasakyan, nagradyo ka, you are a mobile station. So, depende kung paano ka nagtatransmit. If you are inside the house, o nakapix, gamit mo ang isang radyo na hindi natatanggal sa lugar niya, it's a fixed station. That's how you distinguish it. Kapag nasa loob ka ng bahay, you're holding a portable radio, o naglalakad ka, gamit ang isang you are a portable station, you are not a fixed station. Sumakay ka halimbawa ng sasakyan, nagradyo ka, you are a mobile station. Okay? Next, ayan ang sample ng portable or handheld radio. Okay, when to transmit, let's skip that. Classification in terms of band. Mahalaga yan na maintindihan mo, ano ba yung HF, ano ba yung VHF, ano ba yung UHF.
HF stands for high frequency, very high, yung VHF for very high frequency, yung UHF ultra high frequency. So depende sa band. Ang mga may limitations ang pagiging mature class mo. Kung ikaw ay class C, there are specific frequencies or band ka na pwedeng pumunta. Hindi lahat ng band na pwedeng pumunta. Siyempre, kung class A ka, all the bands, mapupuntahan mo ang mga amateur bands in the HF, VHF, and UHF. We'll discuss that deeper later. And halimbawa ng frequency, this is in the VHF frequency, 145, ang pagbasa ay 145.460. Yung MHz na yun, megahertz. So this is an example of a frequency in the VHF band. Okay, meron tayong frequency in the HF band, mas mababa, like for example 7 and then decimal, 155 megahertz. Yun ay example of a frequency in the HF band. Pagka UHF band, search nyo na lang sa Google yan, UHF band. It's usually meron tayong lower and upper UHF band, may 300 megahertz. Sa amateur, I'm not mistaken, nasa 430 megahertz something ang start. I-search nyo na lang. So, ganun yun. Different band, different may mga banda na ginagamit na pwedeng gamitin in every class ng amateur. Pwede discuss natin thoroughly. Classification in terms of transmission. Meron tayong nagtatransmit tayo using our boses. It's called voice or telephony. Kapag ikaw ay gumagamit ng Morse code, yung may pedal, yung bench, yung pinipindot-pindot, tumutunog na rin yan, tit, yun ay pang Morse code. So you are transmitting using CW or Morse code. Kapag nagsasalita, voice. Pagka CW or Morse code, yung dit-didadit, yung tumutunog. Hindi ka nagsalita. Data, kapag gumagamit ka ng packet data, marami na ngayon yan. Meron tayong mga FT8, mga something like that. May technical na yon. So let's just concentrate on the voice or telephony, boses, CW or Morse code. Ito na. Kaya mahalaga na malaman natin anong class ka, saang banda ka nagka-transmit, kasi merong limit ang lisensya. Kapag ka class A, like for this example, class A, nagta-transmit ka sa HF band, HF SSB, voice, boses, ang maximum output power mo lang ay 2,000 watts. Kapag ka ikaw ay class A pa rin, nagka-transmit ka using sa Morse code or CW, hahatiin mo ngayon 2,000 watts mo sa voice, magiging 1,000 watts lang. Okay? VHF, pwede siya mag-transmit. UHF, pwede siyang mag-transmit. Using fixed, mobile, or portable. Using fixed, mobile, or portable si Class A. So, walang binanggit eh. So, kung ano man ang maisaksak mo na VHF, kahit 1,000 watts siguro po pwede ka. Walang binanggit. Basta, kasi wala namang ganun na VHF eh. Usually, it's up to 500 watts. Ewan kung meron ng 1,000 watts na VHF. I haven't heard pa kung meron yan. Pero the usual is radyo ay 100 watts, 50 watts, 65 watts, 70 watts. Ang mga base na mga ginagamit ng mga radyo, mga ICOM, mga Yaesu, Kenwood. Yan ang mga paglalagyan mo ng booster, the usual is na up to 500 siguro meron. Ewan kung may 1,000, wala pa ko narinig. So, yan ang Class A. Si Class B, mas mababa. Siyempre, Class B. Kapag may tanong doon, halimbawa, ilang watts lang ang pwedeng i-transmit ni Class B. Dito mo, saan ba? Saang banda? Anong mode? Voice ba o CW? Yan ang tanong dyan. Kasi kung voice, in the HF band, 1,000 watts lang. Kapag ka Morse code si Class B, makita niyo power output sa right portion,
500 watts. So, si Class B pwede mag-transmit din sa VHF and the UHF. Yung state of the art, yung digital voice yan, yung the latest kind of radio pwede niya rin gamitin, gaya ni Class A. Ayan o, state of the art din. Yung pinaka-latest na mga digital radio pwede niyang gamitin. Hindi pa naman ganun ka-stricto sa atin. Anyone can use a digital radio whether you are Class C, hindi kayo mahinuhuli. Wala pang gaanong rules. Pero ito nilagay lang ito dati, matagal na itong batas na ito. Pag sinabing VHF state of the art, siguro yan yung may mga booster nung araw. Yan ang binamagat. Pero ngayon kasi may mga digital radio na. So yun lang interpretation ko rito. Basta state of the art, the latest radio using a VHF. Whether it's fixed, mobile, or portable, pwedeng gamitin. Okay? Class C tayo, pwedeng mag-transmit si Class C sa HF band, VHF band, pero hindi sa UHF band. Okay? Yun ang mga limitations. So, ang power output sa HF voice, 200 watts. Pag Morse code sa HF, 100 watts. VHF, may limitation siya up to 100 watts only. Walang state of the art. So, in this case, kapag kayong latest digital radio, kung ipapatupad yung batas, Class C cannot use it. Only the Class B and the Class A. Yun ang pagkakaintindi natin, state of the art radio. Okay, kung Class D naman, wala siyang UHF, wala siyang HF, pero meron sa VHF band. Pwede siya mag-transmit. Up to what limit ng power? 50 watts lang kapag fixed base na radio. Ngayon kung mobile, portable, up to 10 watts only. Okay, wala siyang UHF, walang HF. Yan yung pinaka-entry point ng ating class, pinaka-starting class natin. So, medyo mas maraming limitations. Yun, diba? Wala siyang walang UHF, walang HF. Next, it's a popular question. A Class C, tandaan nyo, Class C license shall be authorized to operate on HF fixed radio station with power not exceeding blank watts on CW. So, tatandaan mo, ang tanong is about a holder of a amateur Class C license, amateur Class C, nagka-transmit daw siya sa HF, pero hindi voice, kundi CW. So, kung voice, si Class C, ang maximum power niya lang is 200. Ngayon, kapag CW, hatiin mo yon 100. So, the answer here is not A, pero letter D, 100. Kasi CW. Okay? Ganon natin intindihin ang pagsagot ng question. So, you come up, dapat ito, you have to be familiarized sa Class A ba yan? Anong banda ba? Anong power? Ang power niya lang. Ayan o. Class A, Class B, Class C, Class D. May mga limitation sa pagtatransmit. Depende kung nasaang band ka, yun ang limitation mo sa power output. Okay? Next. Punta tayo sa club station. Ang club station, example ng isang club station, DX1 EBM. Meron siyang prefix. Parang may license din siya. At ang nag-hold ng license nito ay nakapangalan po yan sa trustee, which is a Class A. Ayan, kaya may DX1 EBM, Amateur Club Station ang tawag dyan. Meron niyang trustee and then class members. Ang mga qualifications lang para maging trustee ka, dapat license holder ka ng Class A. Responsible ka sa pag-maintain ng operation ng amateur fixed station ninyo. So, all the operation regarding the use of the club station's call sign, si trustee ang nagdi-decide. Kung sa mga activities using the club station's name, si trustee pa rin. Okay? Mga activities regarding the club, si Class A yun. Si trustee yun. Okay? Paano nagkakaroon ng trustee? Pinoboto siya ng members. So, ang minimum para makabuo ng club, you have to have at least 25 members na mga may lisensya. Whether Class D yan, Class C yan, Class B, Class A, regardless of any, basta amateur license ka, member ka pwede ka mag-create ng club if you have 25 members. And sa 25 members na yon, minimum, you can designate a trustee. Ang kailangan lang pag trustee, dapat Class A.
Next is, ang next natin, who can install and operate amateur repeater station? It's a question na lumalabas-labas pa rin paminsan-minsan. Pagka tinatanong ay repeater station, yung mga radyo na nilalagay sa matataas na lugar para ma-extend yung reach ng radio station mo, ang pwede lang maglagay niyan at mag-operate yung club station, accredited amateur club. Yan yung letter D ang sagot dyan. Hindi class A, hindi isang tao lang, not all class licensee, hindi. Hindi rin civic groups, gaya ng mga kabalikat, civicom, gano'n. Hindi yan pwede. Ang pwede lang in-authorize ng batas para magkaroon ng repeater station ay ang accredited amateur club. Okay, punta tayo sa pagkuha ng exam. Generally, ang mga requirements kung sino pwede kumuha ng exam ay Filipino citizen. At least 12 years old or 9 years old with parental consent. Kapag ang ina-applyan mo ay Class C, ang minimum age requirement, tanda na, Class C, 12. Pero kung ikaw ay mag-a-apply lang ng Class D, ang minimum age requirement is 9. Kung 10 years old ka na, hindi ka pa rin pwede sa Class C, so you apply for the Class D examination. Element 2 lang ang sasagutan mo. Wala kang 3 and 4 kasi Class D lang ang application. Kasi you are only 9 years old or probably 10 years old or 11. Kaya kung 9, 10, 11, Class D lang ang pwede nilang applyan for the examination ng amateur pagkuha ng license. Class D lang. Ngayon, kung ang tanong ay Class C examination, ang minimum age requirement is 12 years old. Okay? Maraming tanong na ganyan. Especially yung 9 years old with parental consent. Yan. Tinatanong yan. Minimum age requirement yan for Class D. Okay? Meron tayong mga special, kung tawagin ng mga examinee, mag-i-exam. Sino-sino yun? Dalawa lang yun. Yung license ECE, yung Electrical Electronics Communication Engineering, na may lisensya ng ECE, mga special yan kasi ang i-examine lang yan, they have to apply only for the examination ng element 2. Pag naipasa nila ang element 2, automatically class B na sila agad, tumalon. Hindi na sila nag-class D, hindi nag-class C, kundi class B na agad. Hindi na sila, pasa ako na sila, they are not required o hindi nila kailangan kunin ang ipasa ang 3 and 4. Elements 3 and 4. Element 2 lang pagka license ECE ka. Sino pa yung isa na special examinee? Yung holder ng first or second class radio telegraphy certificate. Yun yung mga operator ng telegram nung araw. May mga lisensya yan from the NTC na kapag take na rin yan ng Morse code nung araw at mga fundamentals ng electronics, kaya sila ay ni-require lang kumuha ng ng examination regarding rules and regulation or element 2. Pag pumasa sila dyan, automatic class B din sila. Okay? So, dalawa, license ECE, tsaka holder ng first or second class radio telegraphy certificate. Next na yun. Okay, if one was born, sample question, 1999, when she will be allowed to take the amateur radio exam for Class C, license Class C. So, ang Class C, ang minimum age requirement is 12. So, ang sagot na dito ay 2011. Ngayon, kung ang tanong ay to take the Class D exam, Class D license exam, 2008 kasi 9 years old pwede na as long as may parental consent. Next. A 9-year-old child allowed to take amateur exam for Class D license only and with parental consent dapat. Okay? Reciprocity agreement, ito yung sa batas natin nilalagay, reciprocal agreement o reciprocity agreement. Yan ay kung pinapayagan sa bansa, sa isang bansa, maliban sa Pilipinas, kunyari ikaw ay isang amateurista sa Pilipinas at pinapayagan ka halimbawa sa US, mag-radio doon gamit ang Philippine amateur call sign mo,
pag mayroon ditong Amerikano na amateurista ginamit ang kanyang US license sa amateur, pinapayagan kasi both countries have agreed under the reciprocal clause o reciprocal agreement na sige, papayagan namin dito sa US ang mga amateurista yung Pilipino kapag radyo, payagan nyo din yung mga Amerikanong lisensyado na mga amateur license namin dito sa US magradyo sa Pilipinas. So may agreement yan sa batas na yan, reciprocal agreement. So pinapayagan. Halimbawa, pinapayagan namin mag-exam ang mga Filipino citizens dito sa US, makakuha ng amateur exam namin dito, pinapayagan din natin ng mga US citizen makakuha ng amateur exam dito sa Pilipinas. So, reciprocal agreement o reciprocity agreement, it's a clause na nakalagay po dyan sa bawat radio laws. Okay? Bawat bansa, meron kanya-kanyang radio laws, meron lagi yan reciprocal clause kung tawagin sa batas. Next. Communication, kapag ikaw yung may license holder ka na, katawag ka sa ibang bansa, you are only limited to transmit ng mga messages, mga unimportant personal messages. 'Di ba? Kasi pagka papayagan mo na mag long distance calling ka sa radyo tapos puros mga personal messages lang, malulugi yung mga telecommunication companies. So, kung sa batas, sa mga unimportant personal messages, usually kapag kumukontak ka sa malalayong lugar sa ibang bansa, lagi lang naman yan radio check, your call sign, your name, your location, what's the weather, mga ganong mga topic lang. Ngayon, kung personal lang mga messages mo o voice mo, transmission mo, hindi pinagbabawal yun. Kasi meron pa rin telecommunications. So, tawag ka sa cellphone kung mga too personal na. Di ba? Tsaka hindi ka dapat nagbababad ng sobrang tagal, 3 oras ka na nagmo-modulate, nagtatransmit sa frequency. It's not allowed naman na gano'n. Pagbigyan mo naman yung iba. Okay? So, ang termino is unimportant person. Usually naman kasi pang amateurista, hindi naman yan mahilig magtanong-tanong ng, sinong crush mo, sinong love mo. So, hindi. They only ask for the technical matters ng pagraradyo, anong gamit mong radyo, anong antena mo, anong setup mo. Halimbawa, kung what's the weather there, kung in case of emergency or what happened there, naglindol daw dyan, ilan ang namatay, you get information like that. Those are traffic or messages o topic na pinag-uusapan sa radyo. Not too much personal messages. Commercial messages, lalong-lalo na nagbebenta ka, no, it's not allowed sa ating mga sa radio. Hindi yan yung pinag-uusapan, nagbebentahan, kumikita, no. Commercial yan eh. Those are commercial and broadcast messages. Broadcast messages, mga news. Meron naman kasing dedicated na frequency para dyan. Meron din kasi mga commercial band para sa mga news. So, you don't do that in the amateur. Hindi ka magtatap ng mga newscaster dyan para mag-broadcast ng mga ganito news regarding this one na naka-broadcast. No, there are broadcasting band na ginagamit katulad ng mga AM radio station natin dito. Dun sila. Ibang banda rin sila. Iba naman sa amateur, okay? So, yun, ang mga bawal-bawal. Revocation, kapag ikaw nagkalisensya na, ingatan mo na lagi ka dapat nagre-renew. Ang maximum nating renewal today, as of today, 3 years lang. 3 years lang ang lisensya, yon. Pwedeng yearly, depende sa'yo, o pwedeng 2 years kung gusto mo. Ang maximum is 3 years. Pwede mong i-advance ang payment o para makapaggamit ka ng lisensya for 3 years. Bayad mo na. Ngayon, huwag kang pag 5 years ka nang hindi nagbabayad, revocation ang tawag doon. Hindi ka na pwede ulit tatanggalin ang lisensya mo. Kaya dapat, nagpaparenew ka ng bago mag-expire ang license mo. 30 days or 1 month before expiration date ng lisensya mo, naka-renew ka dapat. Paano mo matatandaan kung kailan kaya magpaparenew? There is a birthday rule. Kung anong birthday mo, yun ang date ng license mo.
Yun ang babayaran mo. Yun, doon ka magkukompute ngayon kung kailan ka ulit magbabayad, mag-renew sa birthday. Parang lisensya sa pagdadrive, driver's license. Okay, kaya may birthday rule, kung tinatawag na birthday rule. 30 days bago ka mag-birthday at mag-expire na yung lisensya mo, titignan mo. 30 days. Okay, 3-year rule, pwede pa, bayaran mo lang ang mga surcharges, penalties. 5-year rule, revoke ang lisensya mo. So when license is revoked, must apply again for new license. Mahirap yun. So kung delay ka ng 1 taon, bayaran mo yung surcharge for every year of expiration. Kunyari, 2 years ka na expire o magkano ang surcharge niyan every year. So kung 500 binabayaran mo, 500 yata ang surcharge niya. So 100% surcharge eh. Plus, babayaran mo pa rin yung taon kung kailan hindi ka nagbayad. Kung hindi ka nagbayad ng 2010, in 2011, bayaran mo pa rin yun. Kung 500 yearly binabayaran mo, 500 plus the surcharge of 100%. Okay, emergency frequency, 145 MHz plus and minus 25 kHz. Alamin nyo na lang kung paano makuha yung frequency na yan. Ito yun, 145.025. Ang plus niya, ang minus 25 kHz is 144.975. Rule, kapag ikaw ay may logbook at ang logbook is a must. Pag nagraradyo ka, ilalag mo yan lahat ng mga nakakausap mo araw-araw. You are required by law to keep that logbook for 2 years. Pero pag may emergency traffic na ilag, halimbawa, si DW6, WFN ay tumawag at may nakitang aksidente, si ganito ganyan, aksidente daw sa lugar na ganyan. Those are nakalag sa logbook mo, amateur logbook mo. It should stay there for 5 years. Huwag mong pupunitin. Dapat naka-intact siya. It should stay for 5 years kasi may emergency traffic kang nailag. Kung wala naman, after 2 years, pwede nang mawala si logbook o kaya kung mawala man okay lang. Pero within 2 years, regular communications, 2 years ang logbook. Okay, 5 years. Pag may emergency ka nakuha, 5 years. 2 years and 5 years, expiration. Tawag doon. Next, distress call. Alamin mo, may voice tayo. Pag voice, it's mayday, mayday, mayday. It's a matter of life and death situation yan. Kapag ka naman using Morse code, it's SOS. Dit. Yan ang SOS ng Morse code ng SOS. So, dalawa. These are distress call na dapat i-prioritize. Itong pinakamataas sa matter of life and death. So, dapat huwag ka mag-transmit kapag may ganyan ka narinig na mga mayday, o kaya SOS sa Morse code. Distress call yan. Yung hierarchy, of course, matter of life and death, mayday, 3 times. Pan. Not so urgent. Ang example nito is impending collision. Example ng barko, malayo pa lang, ilang kilometro pa lang, magbabanggaan tayo. You may call pan, doon sa marinig nung barko na, magbubungguan tayo. Hindi pa naman it's a matter of life. Pero meron na ring emergency doon kasi may chance that we collide to each other. Parang gano'n mga situation, you use that. Kapag security, yan ang security, those are mga signals lang. Emergency signal, example, safety signal, or example, mga incoming typhoon, yan ang mga emergency lang na ginagamit. Before you say na, there's a typhoon, blah, 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 usually, you say the security, para malaman nila na hindi naman ganun ka-urgent. Okay? 1-minute rule lang, pagka nasa emergency frequency, 1-minute rule, pag may distress call, para naman mapagbigyan mo yung iba na mga station ang gagamit ng emergency frequency. You are given 1 minute. Okay? Amateur districts, kailangan ito ma-memorize, ma-familiarize tayo. District 1, District 2, kasi 9 districts yan. Yung Philippine amateur districts natin, it is 9 separate amateur districts. Tayo ay nasa District 6 and we are in the Region 6.
So, bonus na yon. Kapag ka, alam mo yung mga probinsya sa Region 6, that's District 6. O, kapag ka Region 3, District 3. Yan lang naman ang naulit dyan eh. This is how I familiarize myself. Pag District 1, syempre yung National Capital Region, andyan yung Manila, lahat yan na nasa NCR, Quezon City, Pasay, District 1 yung mga yan, including Region 4. Kung ano man yung nasa Region 4, tignan mo na lang. So, NCR and Region 4. Pag District 2, 1 and 2. 1, yung nasa northern part ng Luzon, like the Apari. May mga yan. Yan ang mga Region 1. Region 2, Pangasinan, Nueva Vizcaya, mga ganyang mga lugar. O, yan ay District 2. Pagka Region 3, Zambales, Nueva Ecija, nasa Region 3, yan din ang District 3. So, madali lang tandaan. So, District 4, ganito mo lang yan, no? Ay, District 4. Ano ko sunod? 5. Di Region 5. Pag District 5 naman, etong medyo may kalabuan kasi Region 8 yun. Pag District 6, Region 6. Pag District 7, Region 7, like the Cebu, Dumaguete, yan. Bohol. District 8 naman, ay itutuloy mo lang 8, 9, pero hindi 10 ha, 8, 9, 12. Pag 9 naman, itutuloy mo lang 9, 10, and 11. So, madali yung District 9 kasi District 9, tutuloy mo lang sa region natin, Region 10, 11. District 8, Region 9, and 12. Okay? Ano lang, tandaan mo lang yun. Amateur District. Average passing, kapag ka Class C, dapat all the elements, 2, 3, and 4, ay not below 50%. So, lahat ng mga elements dapat not below 50%. And ang average mo total is 70. So, dapat may 90 dyan, may 80 dyan, pero wag nang bababa ng 50%. O elements 2, 3, and 4. Hindi bababa ng 50% para maging mapasa mo ang Class C. Pero ang average mo sa tatlong elements dapat should be 70% or up. 70% up. Ngayon, hindi mo na ipasa yung 3 and 4, bagsak. But, nakakuha ka naman ng, ang exception doon ay nakakuha ka ng more than 70%, at least 70% pala, not more, at least 70% correct answers doon sa element 2, you pass Class D. Downgraded ang tawag doon. In-apply mo Class C, but na-downgrade ka to Class D kasi 18 out of 25 questions na sagot mo. So, every element is 25 questions. 2, 3, and 4. 25, 25, 25. So, kung sa elements 3 and 4, pagsak ka, pero sa element 2 nakakuha ka ng 18, at least 18 correct answers. Out of 25, pasado ka sa Class D. Downgraded to Class D kung tawagin. Okay? Yan ang end of element 2. That's how yung pinaka-basic ng ating pag-aaral. Now you can proceed answering the 5 sets. Sa exam kasi, there are 5 sets. Series of sets of exam. 5 sets ng exam. So, hindi mo alam kung set A ka ba, set B ka ba, set C ka ba, D or E. Pero may compilations po tayo ng mga sample exams, sample questions, every set na ipapadala namin sa inyo via Telegram. So, dapat you have a Telegram. Now, you can practice. Paulit-ulit lang yan and understand yung, ito na, naintindihan nyo na yung basic, pinaka-basic ng element 2. So, madali na lang yung exam. Okay? Thank you.